Isang matinding kontrobersyang yumanig sa administrasyong matapos umbugong ang balitang nawawala si Pangulong Kuting Jr. sa gitna ng tumitinding krisis. Samantala hindi pinalampas ni Vice Presidente Inday Sara ang pagkakataon upang batikusin ng mag-asawang diktador, partikular na si Lizata Nasmax. Ayon kay VP Sara, hindi na raw maaaring palampasin ang mga katiwalaang kinakasangkutan ng pamilya diktador na matagal nang nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Ayon sa mga ulat, ng pagkawala ni Kuting ay itinuturing na isang desperadong hakbang upang takasan ang mga kontrobersya na buwabalot sa kanyang administrasyon. Ang matapang na pahayag ni VP Sara ay nagsilbing mitsa upang lalong bumagsak ang tiwala ng publiko sa mga Marcos. Ayon sa mga eksperto, ang matagal na panghahari-harian ng pamilya sa gobyerno ay tila malapit ng magbukas dahil sa malalaking galit ng taong bayan. Habang hinihintay ng sambayanang opisyal ng sagot ng Malacanang, malinaw na ang alitan sa pagitan ni Kuting at VP Sara ay nagdudulot ng malaking epekto sa katatagan ng gobyerno. Ang tanong ngayon ay kung sino ang lalabas na panalo sa krisis na ito, ang administrasyon na tila kumakapit na lamang sa huling hibla ng kanilang kapangyarihan o ang mga nananawagan ng pagbabago at pananagutan. At yan ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Senator Bongo, meron kaming project ha. Walang ganun. Walang ganun. Kaya ito si Trillanes, hindi ko alam kung saan panaginip niya na nakukuha ito. Sinong demonyong bumubulong sa kanya? Di ba? O sabi tuloy ni Diego Latigo, "Oy, Trillanes, ilabas mo si Motobato." Matobato. Oh. Kasunog sa amin malapit, boss. Minessage kita para kay Bongo. Kinabukasan nagpunta si... talaga? Hindi ko alam yan. Ganun ba? Hindi, kasi pag may humihingi ng tulong sa akin, sinisend ko lang sa kanila. Tapos hindi ko na pinapalo up. Kasi sigurado ko eh. Eto, walang biro ito ha. Pag sinend ko sa kanila, hindi... Alam mo, eto ha, sa dami kong kakilala pong... Hindi naman sa nang-ano ha. Marami po tayong kilalang mga politiko. Pero kung gusto kong sigurado matutulungan, kay Senator Bongo ko ilalapit. Wala biro. Pag gusto mo talagang hindi ka ito talk shit, yung talagang pag sinabi mo, babantayan ng mga tao niya. Ayun. Tapos, hindi yung magte-text sa akin ha. Yung mga tao noon, o kaya si Senator Bongo, ite-text nila ako. "Oh, natulungan na namin yung pinatutulungan mo. Bahala ka na." Ibig sabihin, kung sasabihin ko, hindi, wala. Ngayon ko nga lang naalala yan eh. Si Diego Latigo pa nagsabi ha. Hindi ho talaga sila yung ganun. Mga ano yan, silent worker, ika nga. Ewan ko lang dito talaga kay... Eto ha, may papakita ko sa inyo. Ito po yung dating akusasyon pa po. Dati pa po ito, akusasyon ni Trillanes. Before the election. I think it was 2019, before 2019 election. Pinanggi ni Senador Bongo ang mga paratang ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Panis na rin daw ang issue. Ay kay Trillanes, mahigit 6 na bilyong piso na halaga ng proyekto ang nakuha ng mga kumpanya ng kaanak ni Go sa ilalim ng Administrasyong Duterte at maging nung mayor pa ito ng Davao. Sabi naman ng Malacanang, walang ebidensya si Trillanes. Saksi si Mab Gonzales. Ito ang pangako ko. Basta pag nawala na sila sa pwesto, ipa-file namin ang mga kasong plunder kina Duterte at Bongo base dito sa mga government documents na ito. Kala mo talagang tapang nitong maman to, no? Di ba? Kala mo eh. Tapang-tapangan to eh. Pero pagka binanatan mo, tatakbo sa husgado, iiyak. Hindi ko alam kung ano eh. Saan kapal na mukha kumukuha to eh. Yung antapang niyang bumanat, antapang niyang magbintang, pero siya pag binanatan, iiyak, magsusumbong sa korte. Di ba? Sa mga magtatanong kung bakit hindi ngayon na. Kasi siguradong gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan para ibasura ang mga kasong isasampa sa kanila. So para mo sinabi na nababayaran ng hustisya sa atin? Hindi, kasi ito yung sinasabi niya noon. Ito noon to ha. Ayaw niya daw magdemanda ngayon.
nitong time na yan, which is 2018 or 19, ayaw daw niya magdemanda kasi baka daw gamitin ng kapangyarihan ni Duterte bilang presidente at si Senator Bongo. So para mo palang sinasabi na wala tayong hustisya dito na babayaran. Kasi madidiktahan ito ng presidente, ganun ba? Wala kang tiwala sa justice system, ba't ka nagdidemanda? Hindi, yun lang. Kung wala ka balandi, so ibig mo bang sabihin, ito, let's use your logic. Your logic says, si Duterte, ayaw mo idemanda. Baka gamitin nila yung kanilang kapangyarihan. So ngayon na nagdemanda ka sa amin, nagdemanda ka sa SMNI at kampante ka, ibig sabihin, parang alam mo na kakampi sa'yo kasi kalaban kami ngayon. Ganun ba ibig mong sabihin? Kasi parang ganun ang logic mo na depende sa nakaupo kung madidiktahan ng husgado. Kasi yun ang sinabi mo So ibig mong sabihin, ngayon, kaya ka nagdemanda ngayon sa amin kasi alam mong kami ay nasa oposisyon. So, ganun ba ibig sabihin, pag-iinitan na kami kasi nasa oposisyon kami ngayon? Wala ka pala Wala, olat. Bandayan ni dating Senador Antonio Trillanes IV laban kina Pangulong Duterte at Senador Bongo. Sa kanyang vlog, sinabi ni Trillanes na inaward di umano sa mga kumpanya ng tatay at half-brother ni Go ang ilang malalaking infrastructure projects sa Davao Region. Pag itotal ang mga projects na nakuha ng tatay at half-brother ni Bongo, ito ay aabot sa 6.6 billion pesos. Specifically, paano kami maniniwala dyan? Yung BPI mo nga, hindi nga totoo. Alam mo, para kasi Pinocchio. Sa dami ng kasinungalingan sinabi mo, sa dami mong mga expose kuno, sa dami nitong expose, lahat na lang, ang dami mong sinabi. Balita ko nga, galit na galit sa'yo lahat ng senador Kasi inaway mo lahat ng senador dyan Sa dami mong expose, paano pa kami maniniwala niyan sa'yo? Sa totoo nga, alam mo, sa totoo lang hindi ko alam kung saan ka nakakabili ng kapal na mukha. Sa totoo lang, yung kapal na mukha mo, sagad I mean, ang kapal na mukha mo sa paggagawa ng mga istorya ng kung ano-ano, tapos biglang ang lakas na loob mo, tatakbo ka pang mayor ng Caloocan. Ewan ko kung kayong mga taga-Caloocan tatanga-tanga, hindi ko alam pero alam ko hindi naman. Hindi kasi kung kayo tatanga-tanga, iboto nyo to. Hindi kasi isipin mo bagong salta. Bakit kanyo bagong salta? Matagal na nakatira yan dyan. Pero hindi nyo nga naaaninag yan Hindi mo nga nakikita during pandemic. Sige, tanungin ko kayo mga taga-Caloocan. Bilang public servant, kahit wala siya sa katungkulan noon, syempre kahit pa paano nakaipon yan. Tumulong ba sa inyo? Kayo mga taga-Caloocan, tumulong ba yan sa inyo? Nakikita nyo ba yan sa mga barabarangay? Tapos ganyan biglang susulpot at biglang sasabihin niya, ako magbabagong Caloocan. Sabi niya nga bagong Caloocan daw, pero lahat naman ng kinuha niya, mga bulok. Sino kinuha niya? Yung mga bulok na politiko. Tapos sasabihin mo, bagong Caloocan? Alukuhan. Diba? Never iboboto yan namin mga taga-Caloocan. Oo. Alam mo, kung ito walang biro ito, kayo mga taga-Caloocan, pag iboboto nyo tong mayor, kayo na ang pinakatangang city. Hindi, walang biro. Kaya ako, Caloocan, naniniwala ako na hindi kayo tanga. Hindi. Ako naniniwala ako hindi kayo tanga. Naniniwala ako na maayos kayong bumoto. Kasi, pambihira. Pag eto, nanalo sa Caloocan, maniwala kayo sa akin. Baka maya't maya may expose yan. Sa lahat na makakalaban niyang barangay captain, may expose. Tsaka sandali. Sandali. Ito, ano lang ito Ito, may sasabihin lang ako sa inyo mga taga-Caloocan. Sa atin lang to. Meron bang mga taga-Caloocan dito? Mga taga-Caloocan. Huwag niyong kakalimutan yung huling pinuntahan ni Trillanes.
ng pabalik-balik. Saan ho yun? Di ba? Saan siya pabalik-balik nung siya ay noon pa na nagbumakdor-bakdor? Saan siya pabalik-balik nun? Di ba? Saan yun? O, di ba? Sa China. Ano nangyari doon sa Ayungin Shoal? O, nung siya'y pabalik-balik. Hindi, kayo nalang sumagot. Di na ako sasagot. Mamaya, madagdagan pa yung ano ko. O, ano nangyari doon? As per Enrile, 16 times. O, pabalik-balik sa China. O, as per Enrile, recorded in Senate transcript yan. O, pabalik-balik. Ano nangyari doon sa island natin nung pabalik-balik siya? O, siya. Ngayon, gusto nyo pumunta ng Caloocan. Baka mamaya, pag yan naging mayor ng Caloocan, baka, ewan ko na lang ha, baka mamaya yung Caloocan maging Maynila na. Kasi magkalapit lang yan. Yeah? Pero sa bagay, kung si Isko uli ang maging mayor ng Maynila, mas okay naman kaysa dito. Eh, kayo mga taga-Caloocan, kung gusto nyo mapalitan ng inyong ang inyong lugar, hindi na Caloocan. O, di ba? O, bahala na kayo. O, bahala kayo. 1.5 billion pesos nung mayor pa lang si Duterte sa Davao City, habang 5.1 billion pesos worth of projects naman ang nakuha ng pamilya ni Bongo nung unang 2 taon pa lamang na pagkapresidente ni Duterte. Base aniya sa mga dokumento ng Commission on Audit, nakuha raw ng CLTG buildings na pagmamay-ari ng Tatay Nigo ang 125 projects gaya ng road widening mula March 2007 hanggang May 2018 na nagkakahalaga ng 4.89 billion pesos. Ang Alfrego Builders naman na pag-aaring ng half-brother Nigo, 59 projects daw ang nakuha mula June 2007 hanggang July 2018 na abot sa 1. Naniniwala kayo dyan? Figures lang niya yan eh. Hindi, kaya nga alam mo, sabi ni Senator Bongo, bring it on. Mapapahiya talaga. Kasi sa husgado, bubusisain yan eh. Mapapatunayan dyan, dumaan ba sa public bidding yan? Maayos ba yung bidding yan? O, tingnan natin. 74 billion pesos. Dagdag pa ni Trillanes, B-licenses ang hawak. O, ulitin ko ha, etong balita na ito'y way before. Ibig sabihin, inuulit na naman niya. Okay? Ito'y recycle na. Kasi nga, tuwing mag-e-eleksyon, yan ang estilo niya. Kaya nga, sabi ko kanina, ang tanong ko, tanga ka ba, Trillanes? Tinatanong ko lang ha. Kasi ginawa mo na to noon. Hindi ka nanalo sa eleksyon. Gagawin mo na naman ngayon. Kaya tingin mo mananalo ka sa pinagagawa mo? Hindi, kaya nga ako nagtatanong lang. Wala po akong hinuhusgahan ha. Hindi ko sinasabing tanga si Trillanes. Nagtatanong lang po ako, former Senator Trillanes, tanga po ba kayo? Kasi ginawa nyo na to noon. Olat kayo. Ngayon, gagawin nyo na naman kasi tatakbo kayo daw, di umano sa Caloocan. Ikaw na rin ang medyo nagsabi niyan. So sa tingin mo, sa ginagawa mong yan, magugustuhan ka ng mga taga-Caloocan? Hindi tanga ang mga taga-Caloocan, sir. Hindi tanga yung mga yan. Oh, sa totoo lang. Hindi ho tanga yung mga yan. Kasi alam mo, ito para lang sa kaalaman nyo meron din akong alam dyan sa Caloocan. Hindi, ito, walang biro ito. Meron din akong mga alam na, alam mo yun, maaring hindi perpekto itong si malapitan na mayor. Wala naman perpektong mayor. Pero kung ikukumpara mo dun siya dun sa mga iba, naku po. Hindi ito walang biro kasi kilala ko yung ibang mayor dyan. Hindi ko na lang sasabihin, may isa dyan. Hindi ka na magsalita. Gusto nyo ba ng chismis? Gusto nyo ng kwento? Ay, di pala to chismis. Person information to. Gusto nyo? Sige. Pilitin nyo ako bago ko ikwento.
Eto, hindi pala to chismis, person information to. Person information. Gusto nyo malaman? Ay, pilitin nyo ako. Ng dalawang kumpanya, kaya hindi sila dapat nakakuha ng malalaking proyekto. Pero napapaikutan umano nila ito sa pamamagitan ng joint venture agreement sa mga kontraktor na may AAA licenses. Maliwanag na ginamit ni Bongo ang kanyang posisyon in connivance with and obvious consent of Duterte as mayor and later on as president para makinabang ang kanyang pamilya. Kaya naman pala sinabi ni Duterte sa isang press con na bilyonaryo si Bongo kasi bilyon-bilyon na pala ang ninakaw nila sa Kaban ng Bayan. Hindi mo naman mapatunayan. Puro kadaldal. Git ni Trillanes, Wala nagpipilit eh, hindi ko na ikikwento. Wala nagpipilit, hindi ko na ikikwento. pinagbabawal sa konstitusyon ang pagpasok ng presidente, vice-presidente, mga miyembro ng gabinete at mga assistant nila sa anumang negosyo o kontrata sa gobyerno. May parusa ring kulong ang mga opisyal ng gobyerno na magkakamal ng ill-gotten wealth gamit ang kanilang mga pamilya. Magkakamal ng ill-gotten wealth gamit ang kanilang pamilya. Yumaman ba sila? Iyon ang tanong doon eh. Nagkaroon ba sila ng ill-gotten wealth? Mali-mali ng basa ito si Trillanes. Mali ng basa. Ay, di ba? Walang pumipilit eh. Sabi kasi dito, yung mga kamag-anak, kung ikaw ay kikita doon at makikinabang doon, magkakaroon ka ng ill-gotten wealth doon sa mga proyektong hindi naman yumaman si Duterte. Nakita niyo ba yumaman yung mama? Wala nga pamasahe papunta sa Maisog eh. Minsan gusto ko na lang, nahihiya ako, pwede ba ako na lang magpamasahe sa iyo, sir? Kaya lang, ang dami niyang kasama. Sa totoo lang eh, alam mo yun, sabi ko nga, wala naman po kasing, sana ko yumaman. Nakikita naman po yan sa taxi. Tapos makikita pa yan sa salin. Tandaan ninyo, Senator pa si Bongo. So makikita yung salin na yan. Di ba? Hindi, ako, sabi ko nga sa inyo, may alam ako dyan sa Caloocan. Kikwento ko na. Hindi ko sa inaano si malapitan, pero sa dami ba naman ng mga nadaan dyan? Walang kwenta. Marami pa dyan, nag-aaway talaga. Hindi, walang biro yung grabe yung awayan dyan. Tapos meron isa dyan, manyakol. Gusto nyo malaman kung ano yun? Ito. Kwento ko lang. Ito, totoo story ito. Doon dyan si Mocha. Hindi niya. Nag-show kami. Talaga nga naman. Nakailang beses kaming show dito. Una, nag-show muna kami doon. Yung mayor. Alam mo ito yung mga security namin tsaka bouncer namin, tumapit doon. Binigyan ng tig 10,000. Pak! Sabi ko, tanginan to. Sabi ko, kakaiba tong mayor na to, No, sabi niya, pak! Binigyan ng tig 10,000. Sabi ko, magkano kaya sa akin dito? Ako yung boss dito eh. Tapos, sabi niya, ikaw manager. Kursunada ko si Mocha. Patay tayo dyan, sabi ko. Lupit. Sabi ko, kursunada ko si Mocha. Sabi niya. Sabi niya kaagad. Eto, binigay niya yung amount. Sabi niya. Hindi, sabi ko. Hindi sir. Wala. Hindi ko kami ganyan. Pasensya na sir, wala ko. Hindi. Sige, tago mo na yan. Sabi ko, hindi, wag niyo akong pilitin. Hindi, sabi. Hindi, kursunada ako si Mocha. Sir, pero hindi. Wala ho kaming ganyan. Sabi niya, sige, ako ayaw mo. Tinipan na lang niya yung ibang mga membro ng Mocha Girls. Pak. Hindi, akala ko, alam mo yun, nakala ko lang, hindi seryoso. Yung bang, baka naman bola-bola lang di ba? Parang ganun. Eto, kinabukasan, nagpunta ng show namin. Sabi ko, naku, iba na to. Sinundan kami. At hindi sa Caloocan, Quezon City yun. Naalala ko pa yun.
alalang sa zirko pa yun. Alam mo, sabi, hawak yung susi. Sa'yo na to. No, totoo. Ganun. Sa'yo na to. Date ko lang si Mocha. Alam mo na ibig sabihin nun, di ba? Sabi ko. Mox, pagpalit kita dito, ha? Kasi, ano pa yun Pajero. Oh. Alang, sabi ko, sensya na. Hindi talaga sinoli ko. Basta parating mo lang kay Mocha. Mas lalo namang nagalit si Mocha. Oh, sabi niya, ano ba yung manyakol yan? Yan si Mea, ganun. Sa Mendang, maraming. Ito, hindi to Anong year yan, boss? Di pwede. Uhulaan nyo. Hindi pwede. Hindi pwede. Kayo talaga, akala nyo, ha? Pero ito, ano yun? Mga sumunod pang araw, talagang pinipilit niya. Gusto niya, ito sabi ko. Kasi alam nyo, sanay na kami sa ganyan. Alam mo malakas na ganyan? Sa Middle East. Nung nasa Qatar kami, ay grabe. Hindi lang sasakyan, bahay at lupa, may kasamang negosyo, mga ganun. Alam mo, mantak isipin mo ito. Ngayon nga, di ba? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!